Sa baryo ng Inalad, ang sabungan ay hindi lamang libangan. Ito ang sentro ng kapalaran ng maraming tao. Dito sinusubok ang swerte, tapang at minsan pati ang dangal. Sa bawat sigaw ng mga manunood at bawat palo ng pakpak ng mga tandang, may mga buhay na umaangat at may mga tuluyang bumabagsak. Ngunit sa gitna ng ingay at alingaw-ngaw ng sabungan, may isang pangalan na hindi nawawala sa usapan, si Anik. Si Anik ay hindi katulad ng ibang sabungero. Tahimik siya, mapagmasid at bihirang ngumiti. Hindi siya kilala sa pagiging mayaman o makapangyarihan. Sa katunayan, dati siyang isa sa mga pinakamalas sa baryo. Lahat ng kanyang hinawakan ay tila nauuwi sa pagkasira. Pananim na natutuyo, hayop na nagkakasakit, at perang nawawala na parang bula. Marami ang umiwas sa kanya noon. May ilan pang naniniwala na may dalang sumpa si Anik. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Nelia sa kanyang buhay. Si Nelia ay isang dalagang kilala sa baryo, hindi dahil sa kayamanan, kundi sa kanyang talas ng isip at matibay na paninindigan. Isa siyang manggagamot, madalas lapitan ng mga may sakit at nangangailangan. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang kakaibang pakiramdam sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Nagkakilala sila ni Anik sa isang gabi ng malakas na ulan. Sa ilalim ng madilim na langit, natagpuan ni Nelia si Anik na may hawak na sugatang tandang. Halos hindi na ito makagalaw at ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa pakpak nito. "Hindi na yan mabubuhay," sabi ng isang matandang dumaan. Ngunit hindi nakinig si Anik. Dinala niya ang tandang kay Nelia. Tahimik na pinagmasdan ni Nelia ang hayop. Sa kanyang mga mata, may nakita siyang hindi pangkaraniwan, isang uri ng lakas na nakatago sa kahinaan. "May laban pa ito," mahinahon niyang sabi. Simula noon, nagsimula ang pagbabago. Sa tulong ni Nelia, gumaling ang tandang. Hindi lamang ito basta gumaling, lalo itong lumakas. Ang dati nanghihina ay naging matalim, mabilis, at halos hindi mapigilan sa laban. Pinangalanan ito ni Anik na Digmaan. Sa unang laban ni Digmaan sa sabungan ng Inalad, kakaunti lamang ang pumansin. Walang naniniwala na may laban ang tandang ni Anik. Ngunit sa loob lamang ng ilang sandali nagulat ang lahat. Nanalo si Digmaan. At mula noon, hindi na ito natalo. Linggo-linggo dumadami ang nanonood kay Anik. Ang dating tinatawag na malas ay naging alamat. Ang sabungero na walang panalo noon ay ngayon ay hindi matalo. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Habang lumalakas ang pangalan ni Anik, lumalalim din ang bulong sa baryo. May nagsasabing may anting-anting siya. May naniniwalang may nilalang na gumagabay sa kanya. At may ilan na naniniwalang may kapalit ang kanyang tagumpay. Isa si Nelia sa mga nakapansin. Sa bawat laban ni Digmaan, tila may nagbabago kay Anik. Ang kanyang mga mata ay nagiging malamig. Ang kanyang kilos ay nagiging mas mabigat. At sa tuwing siya'y nananalo, may kakaibang hangin na dumadaan. Parang may presensyang hindi maipaliwanag. Isang gabi, hindi na napigilan ni Nelia ang sarili. "Anik!" Mahina niyang tawag habang sila'y nasa labas ng kubo. May nararamdaman akong mali. Tumingin si Anik sa kanya, ngunit walang emosyon ang kanyang mukha. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi normal ang nangyayari. Hindi lang yan basta swerte." Sandaling natahimik si Anik. Tumingin siya kay Digmaan na tahimik lamang na nakapahinga sa tabi. "Kung ano man to," sabi niya, "ito lang ang paraan ko para mabuhay." Ngunit hindi kumbinsido si Nelia. Dahil sa kanyang puso, alam niyang may mas malalim na dahilan ang lahat.
At habang patuloy na umaangat si Anik bilang sabungerong hindi tinatabla ng kamalasan, may isang lihim na unti-unting nagigising, isang lihim na matagal nang nakabaon sa baryo ng Inalad. Isang lihim na hindi lamang magpapabago sa kapalaran ni Anik, kundi maglalagay sa panganib sa lahat ng kanyang minamahal. Lumipas ang mga linggo, at ang pangalan ni Anik ay tuluyang kumalat hindi lamang sa baryo ng Inalad kundi pati sa mga karatig bayan. Ang sabongerong dating iniiwasan ay ngayon hinahanap, pinapanood at kinatatakutan. Sa bawat laban ni Digmaan, lalong tumitindi ang paghanga ng mga tao. Ngunit kasabay nito, lumalalim ang bulong ng pagdududa. Hindi na yan normal, sabi ng ilan. May kasama yan sa laban. Hindi lang natin nakikita. Isang hapon, matapos ang isa na namang panalo, tahimik na umuwi si Anik. Hindi siya sumabay sa kasiyahan ng mga nanalo o sa pagdiriwang ng mga tumaya sa kanya. Sanay na siyang umiwas sa mga mata ng karamihan. Ngunit sa gabing iyon, may nagbago. Habang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang kubo, bigla siyang nagising sa isang kakaibang tunog. Hindi ito sigaw, hindi rin hangin, kundi parang mahinang pagbulong. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa dilim ng gabi, napansin niyang gising si Digmaan. Nakatingin ito sa isang sulok ng kubo, hindi gumagalaw, ngunit tila may sinusundan. Digmaan, mahinang tawag ni Anik. Ngunit hindi ito lumingon. Biglang lumamig ang hangin. At doon niya naramdaman, may iba silang kasama. Hindi niya makita, ngunit malinaw niyang naramdaman ang presensya. Mabigat, tahimik, nakamasid. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumabas ka kung sino ka man, matigas niyang sabi. Walang sumagot. Ngunit sa isang iglap, gumalaw si Digmaan. Mabilis itong tumalon at kumampay ang pakpak, parang may nilalabanan na hindi nakikita. Napaatras si Anik. At doon niya narinig, isang mahinang boses. Panalo. Napapikit siya. Panalo. Kapalit. Pagmulat niya, tahimik na muli ang paligid. Huminahon si Digmaan, parang walang nangyari. Ngunit si Anik, hindi na mapakali. Kinabukasan, agad niyang hinanap si Nelia. Natagpuan niya ito sa gilid ng ilog, nagtitipon ng mga halamang gamot. Tahimik itong nakaupo, ngunit tila inaasahan ng kanyang pagdating. Alam ko na may sasabihin ka, sabi ni Nelia nang hindi man lang tumitingin. Umupo si Anik sa tabi niya. May nangyari kagabi. Dahan-dahang tumingin si Nelia sa kanya. Sa kanyang mga mata, walang takot, tanging pag-unawa. Ikwento mo. Isinalaysay ni Anik ang lahat, ang bulong, ang presensya, ang kakaibang kilos ni Digmaan. Tahimik na nakinig si Nelia. Pagkatapos ng kwento, napabuntong hininga siya. Iyan ang kinatatakot ko, mahina niyang sabi. Ano ba ito, Nelia? Tanong ni Anik, halatang may halong kaba. Hindi lang swerte ang dala ng tandang mo, sagot niya. May nakakabit dyan. Napatitig si Anik. Anong ibig mong sabihin? May mga bagay na nagbibigay ng lakas, pero hindi libre, paliwanag ni Nelia. May kapalit ang bawat biyaya. Napakuyom ang kamao ni Anik. Ayoko ng ganito. Gusto ko lang manalo. Gusto ko lang mabuhay. Pero hindi na yon ang nangyayari, diretsong sagot ni Nelia. Unti-unti kang kinukuha ng kung anong puwersa yan. Tahimik si Anik. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang sunod-sunod niyang panalo, nakaramdam siya ng takot. May paraan ba para malaman kung ano ito? Tanong niya. Tumango si Nelia. Meron, pero hindi madali.
Tumayo siya at pinagmasdan ang ilog. May matandang nakatira sa dulo ng kagubatan. Siya lang ang makakatulong sa atin, pero hindi siya basta-basta nagpapakita. Sasamahan mo ako? Tanong ni Anik. Tumingin si Nelia sa kanya. Hindi kita pababayaan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito simpleng laban. Dahil kung anuman ang gumagabay kay Anik, hindi ito basta mawawala. At mas lalong hindi ito papayag na basta na lang siyang bitawan. Madaling araw pa lamang ay naglakad na sina Anik at Nelia patungo sa dulo ng kagubatan ng Inalad. Hindi iyon pangkaraniwang lugar. Iilan lamang ang may lakas ng loob na pumasok doon at mas kaunti pa ang bumabalik ng walang kwento ng kakaiba. Tahimik ang paligid habang sila'y naglalakad. Tanging tunog ng kanilang mga hakbang at ang pag-aspas ng mga dahon ang maririnig. Sa bawat hakbang, mas lalong nararamdaman ni Anik ang bigat sa kanyang dibdib, parang may nagmamasid, gaya ng naranasan niya noong gabing iyon. Malapit na tayo, mahinang sabi ni Nelia. Napansin ni Anik na nagbago ang tono ng hangin. Mas malamig, mas mabigat, at tila may kakaibang amoy ng lupa at lumang kahoy. Hindi nagtagal, narating nila ang isang maliit na kubo na halos natatakpan ng mga puno at baging. Luma na ito, tila ilang dekada nang hindi naaabot ng kamay ng karaniwang tao. Huminto si Nelia sa harap nito. Dito siya nakatira. Bago pa makapagsalita si Anik, kusang bumukas ang pinto. Napatigil sila. Sa loob ng kubo, madilim ngunit may mahinang ilaw mula sa isang lumang lampara. Sa gitna, nakaupo ang isang matandang babae, payat, kulubot ang balat, ngunit matalim ang mga mata. Hindi siya tumingin sa kanila agad, parang alam na niya ang kanilang pagdating. Pumasok kayo, mahinang utos nito. Nagkatinginan sina Anik at Nelia bago dahan-dahang pumasok. Pagkapasok nila, agad nagsalita ang matanda. Matagal kitang hinihintay, bata. Napatigil si Anik. Ako po? Tumango ang matanda. Ang lalaking hindi tinatablan ng kamalasan. Napalunok si Anik. Hindi niya inaasahan na kilala siya ng matanda. Lumapit si Nelia. Nay, kailangan namin ng tulong. May kakaibang nangyayari sa kanya at sa kanyang tandang. Dahan-dahang tumingin ang matanda kay Nelia, saka muling ibinalik ang tingin kay Anik. Hindi kakaiba ang tawag doon, sabi niya. Iyon ay isang kasunduan. Nanlamig si Anik. Anong kasunduan? Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Inabot nito ang kamay ni Anik at sa isang iglap, napapikit si Anik sa biglang sakit. Parang may kumuryente sa kanyang buong katawan. Pagmulat niya, nanginginig siya. Nakita ko, bulong ng matanda. Anong nakita mo? Tanong ni Nelia. Ang pinagmulan ng tandang, sagot nito. Hindi iyan basta hayop. Napatingin si Anik kay Nelia. Hindi ko maintindihan. Ang tandang mo, patuloy ng matanda, ay may dalang espiritu. Isang nilalang na matagal nang nakatali sa mundo ng tao. Napatras si Anik. Ibig mong sabihin, sinasaniban siya? Hindi lamang iyon, sagot ng matanda. Nakakabit na rin ito sayo. Tumahimik ang paligid. Bawat panalo mo, dagdag nito, ay nagpapalakas sa kanya. At habang lumalakas siya, mas lalo kang nawawala sa sarili mo. Napahawak si Anik sa kanyang dibdib. Hindi ko yun nararamdaman. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang nagsisimula na itong mangyari. May paraan ba para maputol ito? Tanong ni Nelia.
Tahimik ang matanda sa loob ng ilang sandali. Meron, sagot niya. Pero may kapalit. Napapikit si Anik. Anong kapalit? Tumingin ang matanda diretso sa kanyang mga mata. Kapag pinutol mo ang ugnayan, mawawala ang lahat ng panalo mo at maaaring pati ang buhay mo. Nabigla si Nelia. Hindi naman kailangang ganoon. Ganito ang batas ng mga ganitong kasunduan, putol ng matanda. Walang libre. Tahimik si Anik. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may dalawang landas sa kanyang harapan. Manatili sa panalo ngunit may kapalit na hindi niya kontrolado. O itigil ang lahat at harapin ang mas malaking panganib. May oras pa ako para magdesisyon? Mahina niyang tanong. Tumango ang matanda. Pero hindi matagal. Lumapit ito kay digmaan na nasa hawla. Tahimik itong pinagmasdan. Kapag umabot sa sukdulan ang lakas niya, hindi mo na siya mapipigilan. Nanginginig ang hangin sa loob ng kubo. At sa katahimikan, isang bagay ang malinaw. Ang laban ni Anik ay hindi na lamang sa sabungan. Ito ay laban na sa pagitan ng kanyang kaluluwa at ng puwersang unti-unting kumakain sa kanya. Mula sa kubo ng matanda, tahimik na naglakad pabalik sina Anik at Nelia. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanilang mga hakbang sa tuyong dahon ang pumupuno sa katahimikan. Ngunit sa isip ni Anik, tila may sigaw na hindi matigil. Kasunduan. Kapalit. Kaluluwa. Hindi niya matanggap. Para sa kanya, simpleng panalo lamang ang lahat. Isang pagkakataon para makaahon sa hirap. Ngunit ngayon, tila may mas malalim na dahilan ang bawat tagumpay niya. Anik, mahinang tawag ni Nelia. Hindi siya agad sumagot. Kailangan nating pag-isipan ito. Hindi biro ang sinabi ng matanda. Huminto si Anik at tumingin sa malayo. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong niya, may halong pagod. Tumigil? Isuko ang lahat? Bumalik sa dati kong buhay na wala akong maipakain sa sarili ko? Tahimik si Nelia. Hindi ko sinasabing madali, sagot niya. Pero kung totoo ang sinabi niya, mas malaki ang mawawala sa'yo kapag ipinagpatuloy mo to. Napailing si Anik. Sa ngayon, ito lang ang meron ako. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit ramdam ni Nelia ang bigat ng desisyon na unti-unting bumabalot kay Anik. Kinabukasan, araw ng sabungan. Sa baryo ng Inalad, muling nagsiksikan ang mga tao. Mas marami kaysa dati. Lahat gustong masaksihan ang susunod na laban ng sabonggerong walang talo. Sa gitna ng arena, nakatayo si Anik. Hawak niya si digmaan, matikas, alerto, at tila basabik sa laban. Ngunit may kakaiba. Habang hawak niya ang tandang, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang braso. Parang mas mabigat si digmaan kaysa dati. At sa bawat paghinga nito, tila may init na dumadaloy sa kanyang palad. Simulan na! Sigaw ng tagapamagitan. Nagsimula ang laban. Mabilis ang unang galaw, tulad ng dati. Ngunit ngayon, mas agresibo si digmaan. Hindi ito nag-aalinlangan, hindi ito umatras. Sa bawat saksak, mas matindi. Sa bawat atake, mas walang awa. Napansin iyon ni Anik. Hindi ito normal, bulong niya. Ngunit bago pa siya makapigil, natapos ang laban. Panalo na naman. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Palakpakan, hiyawan, pera na muling napunta kay Anik. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang bagay na nangyari.
Biglang nanakit ang dibdib ni Anik. Napahawak siya. "Anik!" sigaw ni Nelia mula sa gilid. Napaluhod si Anik sa lupa. Nahihirapan siyang huminga. Parang may kumukuha ng lakas mula sa kanya. Sa kanyang paningin, sandaling dumilim ang paligid. At doon niya muling narinig ang boses. "Panalo, kapalit." Napapikit siya sa sakit. Pagmulat niya, bumalik sa normal ang lahat. Ang mga tao ay masaya. Si Digmaan ay tahimik na muli, parang walang nangyari. Ngunit si Anik, pawis na pawis at nanginginig. Lumapit si Nelia sa kanya. "Anik, ayos ka lang?" Hindi agad siya nakasagot. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang kanyang mga panalo, naramdaman niya ang tunay na kapalit. Hindi pera, hindi pagod, kundi bahagi ng kanyang sarili. "Simula na," mahina niyang sabi. Tumingin si Nelia sa kanya, puno ng pag-aalala. "Anik, kailangan na nating ihinto ito." Ngunit tumayo si Anik. Sa kabila ng sakit, tumingala siya sa sabungan, sa mga taong umaasa sa kanya, sa pangalan niyang unti-unting naging alamat. "At kung ito lang ang paraan para mabuhay ako?" sagot niya. Tahimik si Nelia. Dahil alam niyang hindi na simpleng tanong iyon. Ito ay isang laban sa pagitan ng buhay at kapalaran. At sa bawat panalo ni Anik, mas lalo siyang lumalapit. Sa puntong wala nang balikan. Pagkatapos ng laban, hindi na nagtagal si Anik sa sabungan. Kahit hawak niya ang panibagong panalo, tila wala itong bigat kumpara sa sakit na naramdaman niya. Tahimik siyang naglakad pa uwi, kasunod si Nelia na halatang balisa. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang inilapag si Digmaan sa hawla. Ngunit kakaiba ang kilos nito, hindi ito mapakali. Ang mga mata nito ay tila mas madilim, mas matalim, at parang may sariling isip na hindi na kayang kontrolin. "Napansin mo ba?" tanong ni Nelia. Hindi agad sumagot si Anik. Naupo siya sa isang sulok, hawak ang kanyang dibdib. "Mas mabigat na siya," sagot niya. "Hindi lang sa katawan, pati sa pakiramdam." Lumapit si Nelia sa hawla at pinagmasdan si Digmaan. Hindi na siya basta tandang, mahina niyang sabi. Unti-unti na siyang nagiging sisidlan ng kung anong puwersa ang nakakabit sa inyo. Biglang tumahol ang aso sa labas. Napatingin sila. Ang gabi ay tahimik, ngunit may kakaibang lamig na unti-unting bumabalot sa paligid. "Hindi ako komportable," dagdag ni Nelia. "Parang may sumusunod sa atin mula pa sa kagubatan." Tumayo si Anik at lumabas ng kubo. Tumingin siya sa dilim, sinusubukang hanapin ang anumang gumagalaw. Wala. Ngunit malinaw sa kanya, may naroon. Pagbalik niya sa loob, biglang kumampay si Digmaan. Malakas, marahas. Napaatras si Nelia. "Anik!" Lumapit si Anik at hinawakan ang hawla. "Tumigil ka!" sigaw niya. Ngunit hindi nakinig si Digmaan. Sa loob ng ilang segundo, tila may ibang nilalang na kumokontrol dito. Ang mga pakpak nito ay tumatama sa kahoy at ang mga kuko nito ay kumakayod na parang gusto makawala. At sa gitna ng kaguluhan, isang boses na naman ang narinig. "Palakasin mo pa." Napatingin si Anik sa paligid. "Hindi mo ako madidiktahan," sigaw niya. Ngunit ang boses ay tila nanggagaling mismo sa kanyang isip. "Panalo pa, higit pa." Napahawak si Anik sa ulo niya, parang may sumisikip sa kanyang utak.
Lumapit si Nelia at hinawakan siya sa balikat. Anik, lumalakas na siya. Hindi mo na siya kayang kontrolin mag-isa. Unti-unting humina ang pagwawala ni Digmaan hanggang sa tuluyang tumahimik. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Kinabukasan, kumalat ang balita. May isang sabungero mula sa Karatig Baryo ang naghahamon kay Anik. Kilala ito bilang si Rogelio, isang veteranong sabunghero na hindi basta-basta sumusuko. Kung talagang walang talo si Anik, patunayan niya, sabi ng mga tao. Dumating ang araw ng laban. Mas marami ang nanood, mas mainit ang tensyon. Hindi ito basta laban. Ito ay hamon sa reputasyon ni Anik. Sa gitna ng arena, magkaharap sina Anik at Rogelio. Hanggang kailan ka aasa sa swerte mo? Malamig na tanong ni Rogelio. Hindi sumagot si Anik. Sa kanyang kamay, hawak niya si Digmaan. Ngunit ngayon, hindi na siya sigurado kung siya pa ba ang may control. Nagsimula ang laban. Sa unang bugso, sabay umatake ang dalawang tandang. Ngunit agad napansin ng lahat, mas mabilis si Digmaan, mas matalim, mas mapanganib. Ngunit may kakaiba. Hindi ito umaatake para manalo. Umaatake ito para manira. Sa bawat galaw, tila may galit na hindi maipaliwanag. Anik, pigilan mo siya! Sigaw ni Nelia mula sa gilid. Ngunit huli na. Sa isang matinding saksak, bumagsak ang tandang ni Rogelio. Hindi na muling nakatayo. Tahimik ang buong sabungan. Walang sigawan. Walang palakpakan. Tanging takot. Tumingin si Rogelio sa kanyang tandang, duguan, halos hindi na makilala. Pagkatapos, tumingin siya kay Anik. Hindi na yan laban, mahina niyang sabi. Ibang bagay na yan. Napatingin si Anik kay Digmaan. Sa unang pagkakataon, natakot siya sa sariling panalo niya. Dahil malinaw na sa kanya ngayon. Ang bawat tagumpay ay hindi na lamang para sa kanya. Ito ay para sa kung anong puwersa na unti-unting kumukuha ng kontrol. At kung magpapatuloy ito, hindi lamang siya ang mawawala, kundi pati ang pagkatao niya. Hindi na tulad ng dati ang bawat panalo ni Anik. Kung noon ay may kasamang sigawan at tuwa, ngayon ay tila may aninong nakasunod sa bawat tagumpay. Sa baryo ng Inalad, nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya, mula sa paghanga tungo sa pag-iwas. May mali na sa kanya, bulong ng ilan. Hindi na tao ang kalaban niya, pati sarili niya. Hindi na niya kontrolado, sabi ng iba. Ngunit si Anik, hindi na nakikinig. Sa loob ng kanyang kubo, nakaupo siya sa dilim. Tanging liwanag ng lampara ang nagbibigay anyo sa kanyang mukha, maputla, pagod, at tila may dinadalang bigat na hindi nakikita. Sa kanyang harapan, si Digmaan ay tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi ito kumikibo. Ngunit ang mga mata nito parang may sinasabi. Hindi na kita kilala, mahina niyang sabi. Walang sagot. Ngunit sa kanyang isip, muling umaling-aungaw ang boses. Mas malakas ka ngayon. Huwag kang hihinto. Napapikit si Anik. Hindi ko kailangan to, bulong niya. Hindi ganito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, may bahagi sa kanya ang nahuhumaling sa kapangyarihan. Sa bawat laban, nararamdaman niya ang lakas, isang lakas na hindi niya naranasan kailanman. At iyon ang kinatatakutan niya. Kinabukasan, muling dumating si Nelia. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Anik, kailangan na nating tapusin ito, direkta niyang sabi. Hindi agad sumagot si Anik.
Hindi naligtas ang nangyayari. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Tumingin si Anik sa kanya. Alam ko, sagot niya. Nagulat si Nelia. Kung alam mo, bakit hindi mo pa itigil? Tumayo si Anik at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa malayo, sa baryo, sa sabungan, sa buhay na pilit niyang hinahawakan. Dahil hindi ko na alam kung paano, sagot niya. Tahimik si Nelia. Natakot ako, dagdag ni Anik. Hindi sa talo, kundi sa kung ano ang mangyayari kapag nawala ito. Lumapit si Nelia sa kanya. Mas dapat kang matakot sa mangyayari kapag hindi mo ito pinigilan. Napatigil si Anik. Sa mga salitang iyon, tila may kumalabit sa kanyang loob. Kung tutulungan mo ako, sabi niya, gagawin ko. Tumango si Nelia. May isang paraan, sabi niya, pero kailangan nating bumalik sa matanda. Yung nasa kagubatan? Tanong ni Anik. Siya lang ang makakatulong sa'yo para tuluyang maputol ang ugnayan. Napabuntong hininga si Anik. Kung iyon ang kailangan, ngunit bago pa sila makaalis, may kumatok sa pinto. Malakas. Paulit-ulit. Nagkatinginan sila. Dahan-dahang binuksan ni Anik ang pinto. Sa labas naroon ang ilang kalalakihan, mga sabonghero mula sa iba't ibang baryo. Sa gitna nila, isang lalaking matangkad at matigas ang tingin. Anik, sabi nito, hinahamon ka namin. Napakunot ang noo ni Nelia. Hindi na siya lalaban, sagot niya. Ngunit hindi nakinig ang lalaki. Hindi ka pwedeng tumanggi, sabi nito kay Anik. Alam naming may tinatago ka. At kung hindi ka lalaban, lalabas ang totoo. Nanahimik si Anik. Isang laban, dagdag ng lalaki. Huling laban. Sa likod ng kanyang isipan, muling narinig ni Anik ang boses. Ito na, ang sukdulan. Napapikit siya. Alam niyang ito na ang hangganan. Kung lalaban siya, maaaring tuluyan na siyang lamunin ng kapangyarihan. Kung hindi, maaaring mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Dahan-dahan siyang tumingin kay Nelia. At sa kanyang mga mata, may malinaw na desisyon na nabubuo. Tatanggapin ko, sabi niya. Anik, pigil ni Nelia. Ngunit huli na. Sa sandaling iyon, ang huling laban ay itinakda na. At kasabay nito, ang huling pagsubok ng kanyang pagkatao. Hindi na ordinaryong laban ang nakatakda. Sa buong baryo ng Inalad, kumalat ang balita. Ang sabongerong hindi tinatablan ng kamalasan ay haharap sa kanyang pinakamabigat na hamon. Sa araw ng laban, tila nagbago ang himpapawid. Mabigat ang hangin at kahit ang mga ibon ay tila umiwas sa paligid ng sabungan. Ang mga tao ay nagsidatingan, ngunit hindi tulad ng dati, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba, hindi pananabik. Sa gitna ng arena, tahimik na nakatayo si Anik. Sa kanyang mga kamay, hawak niya si digmaan. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya, hindi na siya ang may hawak sa laban. Sa kabilang panig, lumabas ang kanyang kalaban. Isang sabongerong hindi kilala ng karamihan, ngunit may kakaibang presensya. Matangkad, matalim ang tingin, at tila walang emosyon. Hindi ka na dapat umabot dito, malamig nitong sabi. Hindi sumagot si Anik. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang mabigat na pintig, hindi lamang ng kaba, kundi ng puwersang matagal nang gumagabay sa kanya. Mula sa gilid, nakatingin si Nelia.
Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang sarili, parang handang sumugod anumang oras. Anik, tandaan mo kung sino ka, bulong niya. Ngunit hindi na sigurado si Anik kung kaya pa niyang alalahanin iyon. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan, agad sumugod si Digmaan, mas mabilis kaysa dati. Ngunit ang kalaban nito ay hindi basta umatras. Tumugon ito ng may parehong bilis, parehong lakas. Nagulat ang mga tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nakasabay kay Digmaan. Hindi ito normal, bulong ni Nelia. Sa gitna ng laban, unti-unting nag-iiba ang galaw ni Digmaan. Mas marahas, mas walang kontrol. At kasabay nito, napapansin ni Anik ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang paningin ay lumalabo. Ang kanyang paghinga ay bumibigat. At ang boses na matagal na niyang naririnig ay ngayon mas malinaw, mas malakas. Ibigay mo na, hayaan mo ako. Napahigpit ang hawak ni Anik sa sarili. Hindi, bulong niya. Ngunit sa bawat galaw ni Digmaan, tila may humihila sa kanya pababa, papalayo sa kanyang pagkatao. Sa isang matinding sagupaan, parehong umatake ang dalawang tandang. Sumiklab ang tensyon. Sandaling tumigil ang lahat. At sa isang iglap, parehong tumama. Ngunit si Digmaan ang nanatiling nakatayo. Bumagsak ang kalaban. Tahimik ang sabungan. Walang sigaw. Walang galaw. Dahil ang nakita ng lahat ay hindi lamang panalo, kundi isang bagay na hindi na maipaliwanag. Dahan-dahang umatras si Anik. Tumingin siya kay Digmaan. Ang mga mata nito, hindi na tulad ng dati. Hindi na yon sa kanya. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Napahawak siya. At sa kanyang paningin, nagbago ang paligid. Ang sabungan ay nagdilim. Ang mga tao ay tila naglaho. At sa harap niya, may anyong unti-unting lumilitaw. Isang anino, walang malinaw na mukha, ngunit may presensyang mabigat at nakakatakot. Ito ang ipinangako mo, sabi ng boses. Nagbigay ako ng panalo. Ngayon, ibigay mo ang sarili mo. Nanginginig si Anik. Hindi, sigaw niya. Sa tunay na mundo, napansin ng mga tao ang kanyang pagwawala. Anik! Sigaw ni Nelia habang tumatakbo papunta sa kanya. Ngunit si Anik ay tila wala na sa sarili. Sa loob ng kanyang isip, nakatayo siya sa harap ng anino. At kung tumanggi ako, tanong niya. Tahimik ang nilalang. Pagkatapos, wala nang matitira sa'yo. Napapikit si Anik. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat. Ang kanyang hirap, ang kanyang mga panalo, ang kanyang takot, at si Nelia. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kung may kapalit man, sabi niya, hindi ikaw ang kukuha. Sa tunay na mundo, biglang huminto si Anik. Tumingin siya kay Digmaan. At sa unang pagkakataon, iniatras niya ang sarili. Hindi na ito laban ko, mahina niyang sabi. Naguluhan ang mga tao. Ngunit para kay Anik, malinaw ang lahat. Ito na ang sandali. Ang huling hamon. Hindi laban sa kalaban, kundi laban sa kapangyarihang matagal nang kumukontrol sa kanya. Hindi na narinig ni Anik ang ingay ng sabungan. Sa kanyang paningin, ang lahat ay unti-unting naglaho. Ang mga tao, ang arena, maging ang liwanag ng araw. Ang natira lamang ay siya, at ang aninong matagal nang nakakabit sa kanyang kapalaran. Tahimik. Mabigat.
Nakakabingi ang katahimikan. Sa harap niya, mas luminaw ang anyo ng nilalang. Hindi ito ganap na tao, hindi rin hayop, isang anyong hinubog ng dilim na tila nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo, malamig nitong sabi. Panalo, lakas, kapangyarihan. Nakaharap si Anik, nanginginig ngunit matatag. Hindi ko hiniling ang kapalit, sagot niya. Ngumiti ang anino, isang ngiting walang init. Lahat ng biyaya ay may presyo. Sa likod ng kanyang isip, nararamdaman ni Anik ang paghila. Parang may bahagi ng kanyang sarili ang unti-unting kinukuha. Ang kanyang lakas, ang kanyang diwa, ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi na siya umatras. Sa unang pagkakataon, malinaw ang kanyang desisyon. Ako ang magtatapos nito. Sa tunay na mundo, napansin ng mga tao ang biglaang katahimikan ni Anik. Nakatayo siya sa gitna ng arena, hindi gumagalaw, hawak pa rin si digmaan. Anik, mahina ngunit desperadong tawag ni Nelia. Tumakbo siya papunta sa kanya, ngunit tila may hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanya na makalapit. Anik, lumaban ka! Sa loob ng isip ni Anik, mas lumakas ang presensya ng anino. Hindi mo ako kayang talunin, sabi nito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Napapikit si Anik. Kung ganoon, bulong niya, ako rin ang kukuha nito pabalik. Unti-unti niyang pinilit ang sarili, pinaghugutan ng natitirang lakas, ang alaala ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang paghihirap, ang kanyang mga pagkatalo, ang kanyang pagiging tao. Hindi ako pag-aari mo, marin niyang sabi. Sa sandaling iyon, biglang sumiklab ang isang liwanag sa kanyang dibdib. Hindi mula sa kapangyarihan ng anino, kundi mula sa sarili niyang loob. Napaatras ang nilalang. Hindi maaari, bulong nito. Sa tunay na mundo, biglang kumampay si digmaan. Malakas, marahas. Ngunit ngayon, tila may laban na nangyayari hindi lamang sa katawan nito, kundi sa kung anong nasa loob. Anik, sigaw ni Nelia. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang iniluhod ni Anik ang sarili. Mahigpit niyang hinawakan si digmaan. Patawad, bulong niya. At sa isang iglap, binitawan niya ito. Hindi sa lupa, kundi sa ugnayang matagal nang nagdudugtong sa kanila. Sa loob ng kanyang isip, nakita niya ang tanikala. Madilim, mabigat at matagal nang nakapulupot sa kanyang pagkatao. At sa huling lakas niya, pinutol niya ito. Sumabog ang liwanag. Isang sigaw ang umaling-awngaw, hindi mula sa tao, kundi mula sa aninong unti-unting nawawala. Hindi pa ito tapos. Huling bulong nito bago tuluyang naglaho. Sa tunay na mundo, bumagsak si Anik sa lupa. Tahimik ang sabungan. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Dahan-dahang lumapit si Nelia at lumuhod sa tabi niya. Anik! Nanginginig niyang tawag. Hindi agad sumagot si Anik. Ngunit makalipas ang ilang sandali, marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pagod, mahina, ngunit malaya. Sa gilid, si digmaan ay nakahiga. Hindi na marahas, hindi na mapanganib. Isa na lamang itong simpleng tandang. Tahimik si Nelia, pinipigilan ng luha. Natapos mo, bulong niya. Ngunit si Anik, alam niyang hindi pa iyon ang wakas. Dahil sa pagkawala ng kapangyarihan, may kapalit na darating.
At ngayon, haharapin niya iyon bilang isang taong wala ng sandata, kundi ang kanyang tunay na sarili. Tahimik ang baryo ng Inalad matapos ang nangyari sa sabungan. Walang nagdiwang, walang nagkwentuhan. Para bang ang buong komunidad ay nagising sa isang katotohanang matagal nilang hindi pinansin. Ang sabungerong hindi tinatablan ng kamalasan ay hindi na ganoon. Sa loob ng kubo, nakahiga si Anik. Mahina ang kanyang katawan, at ang bawat paghinga ay tila may kasamang pagod na hindi maipaliwanag. Ang lakas na dati niyang nararamdaman ay nawala, parang hinigop ng kung anong puwersa at hindi na ibinalik. Sa kanyang tabi, tahimik na nagbabantay si Nelia. "Hindi ka dapat bumangon," sabi niya habang pinapalitan ang basang tela sa noo ni Anik. Ngunit marahan itong ngumiti. "Mas mabuti na to," mahina niyang sagot, "kaysa sa dati." Napatingin si Nelia sa kanya. Sa kabila ng kahinaan, may kakaibang kapayapaan sa mukha ni Anik. Isang bagay na hindi niya nakita sa mga nakaraang linggo. "Naalala mo ba ang nangyari?" tanong niya. Tumango si Anik. "Lahat." Sandaling natahimik si Nelia. "Akala ko, mawawala ka," bulong niya. Ngunit hindi sumagot si Anik. Tumingin lamang siya sa kisame, parang inaalala ang bawat sandali. "May naiwan pa," bigla niyang sabi. Napakunot ang noo ni Nelia. "Anong ibig mong sabihin?" Dahan-dahang umupo si Anik, kahit nahihirapan. "Hindi tuluyang nawala yon," sagot niya. "Naramdaman ko, bago ito naglaho, parang may bahagi na naiwan." Nanlamig ang pakiramdam ni Nelia. "Huwag mong sabihin." "Hindi na siya kasing lakas," putol ni Anik. "Pero naroon pa rin." Tahimik ang dalawa. Sa labas, maririnig ang mahinang hangin. Ngunit ngayon, wala na ang bigat na dati nilang nararamdaman. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang lahat. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Anik, bigla siyang nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi sa pakiramdam. Parang may tumatawag sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kubo. Sa ilalim ng buwan, tahimik ang paligid. Ngunit sa malayo, sa direksyon ng sabungan, may aninong gumagalaw. Napakunot ang noo ni Anik. At bago pa siya makalapit, nawala ito. Kinabukasan, kumalat ang balita. May mga tandang na natagpo ang patay sa sabungan, walang sugat, ngunit tila nawalan ng buhay sa isang iglap. "Hindi to normal," sabi ng mga tao. Parang may kumukuha ng lakas nila. Napatigil si Anik. Sa kanyang dibdib, muli niyang naramdaman ang mahinang pintig. Hindi sakit, kundi paalala. Hindi pa tapos. "Anik," tawag ni Nelia, halatang nag-aalala. "Narinig mo na ba?" Tumango siya. At alam ko kung ano yon. Napatingin si Nelia sa kanya. "Yung naiwan," dagdag niya. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid nila. "Akala natin natapos na," sabi ni Nelia. "Hindi pa," sagot ni Anik. Sa kanyang mga mata, wala na ang dating pag-aalinlangan. Ngayon, malinaw ang kanyang layunin. "Kailangan ko itong harapin," sabi niya. "Huwag kang mag-isa," mabilis na sagot ni Nelia. Tumingin siya rito. "Hindi na ako lalaban bilang sabungero," dagdag niya. "Lalaban ako bilang ako." Tahimik si Nelia, ngunit tumango. "Kasama mo ako." Sa sandaling iyon, hindi na ito laban para sa panalo. Hindi na ito tungkol sa kapalaran.
Ito ay laban para tuluyang tapusin ang aninong pilit bumabalik. At para siguraduhing walang ibang madadamay. Sa baryo ng Inalad, muling nagising ang isang panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Anik. At hindi na siya nag-iisa. Muling nabalot ng kaba ang baryo ng Inalad. Hindi na ito ang kaba ng sabungan, kundi ng isang panganib na hindi nakikita ngunit ramdam ng lahat. Sa gabi, may mga tandang na bigla na lamang namamatay. Walang sugat, walang ingay, parang may kumukuha ng kanilang lakas. At sa bawat insidente, mas lalong lumalapit ang pakiramdam na may bumabalik. Hindi na naghintay si Anik. Kasama si Nelia, nagtungo siya sa sabungan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik ang paligid. Wala ang ingay ng tao, wala ang sigawan ng pustahan. Tanging hangin at dilim ang naroon. Ngunit alam ni Anikaw, hindi sila nag-iisa. Lumabas ka, matatag niyang sabi. Sandaling walang nangyari. Pagkatapos, unti-unting nagdilim ang paligid. At sa gitna ng sabungan, muling lumitaw ang anino. Hindi na ito kasing lakas tulad ng dati, ngunit malinaw pa rin ang presensya nito. Malamig, mabigat, at puno ng galit. Bumalik ka, sabi ng nilalang. Hindi ka patapos sa akin. Tumingin si Anik dito. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Tapos na ako sa'yo, sagot niya. Ngunit tumawa ang anino. Hindi ka makakatakas, may bahagi ka pa rin sa akin, at bahagi ako sa'yo. Sa gilid, napahigpit ang hawak ni Nelia. Anik, bulong niya. Ngunit hindi na siya umatras. Kung may natira man, sabi ni Anik, tatapusin ko ngayon. Unti-unti siyang lumapit sa gitna ng sabungan. Hindi dala ang lakas ng kapangyarihan, kundi ang lakas ng kanyang desisyon. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mahinang paghila, ang natitirang ugnayan na pilit kumakapit. Ngunit hindi na siya nagpatalo. Ano ka ba talaga, tanong niya. Tahimik ang anino. Pagkatapos, isa akong bahagi ng iyong kagustuhan, sagot nito. Ang iyong takot sa pagkatalo, ang iyong pagnanais manalo sa kahit anong paraan. Napatigil si Anik at doon niya naunawaan. Hindi lamang ito isang nilalang. Ito ay bahagi niya. Kung ganoon, sabi niya, hindi kita lalabanan. Nagulat si Nelia. Anik. Ngunit itinaas niya ang kamay. Tatanggapin kita, dagdag niya. Pero hindi kita hahayaan na kontrolin ako. Sa sandaling iyon, unti-unting nagbago ang anyo ng anino. Hindi na ito kasing dilim. Hindi na ito kasing agresibo. Parang nawawala ang lakas nito. Hindi bulong nito. Wala kang kapangyarihan kung hindi kita pinipili, sabi ni Anik. Unti-unting lumapit ang anino, hanggang sa tuluyang tumigil sa harap niya. Sa halip na umatake, unti-unti itong naglaho. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pagtanggap. Sa loob ng ilang sandali, bumalik ang liwanag sa sabungan. Tahimik, malinis, wala na ang bigat. Napabuntong hininga si Nelia at lumapit kay Anik. Tapos na ba? Tanong niya. Dahan-dahang tumango si Anik. Ngayon, tapos na. Sa baryo ng Inalad, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Nawala ang mga kakaibang pangyayari. Nawala ang takot. Ngunit si Anik, hindi na bumalik sa sabungan. Pinili niyang mamuhay ng payapa, malayo sa tukso ng kapangyarihan na minsan niyang hinawakan.
Kasama si Nelia, itinayo niya ang isang simpleng buhay, tulong sa kapwa, pag-aalaga sa lupa, at paghilom sa mga sugat ng nakaraan. At si Digmaan, isa na lamang alagang tandang, wala ng lihim, wala ng anino. Sa huli, natutunan ni Anik na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng panalo, kundi sa kakayahang piliin ang tama kahit mahirap. At sa baryo ng Inalad, mananatili ang kanyang kwento. Hindi bilang sabungerong walang talo, kundi bilang taong piniling maging malaya. Wakas.